Guys, welcome to Fix Up Report Tech. So here we are again guys. For today, meron tayo refer na isang AMD power color na Fighter RX 6600 guys. So huwag masyado yung ismulin to guys, kahit maliit lang to. Napakaganda ng resolution nito guys. And beside of that guys, isa na tong FSR, ibig sabihin yun, Fidelity FX Super Resolution. Nabuboss na nito guys yung kanyang FSS, yung frame per seconds na 1.0 per seconds guys. Magandang performance nito guys. Okay? So, complaint ng customer natin dito guys ay itong sabi po niya. Good day po sir. Meron po akong power color na RX 6600. Nabili ko lang po ito ng second hand. Bigla pong hindi na nagbo-boot yung PC ko pag nakasaksak yung GPU. Nagbo-boot siya pag hindi nakasaksak yung GPU. Tested din po sa ibang working PC. Saan yan? Tested din doon sa ibang working PC. Hindi rin po nagbo-boot kapag nakasalpak itong GPU nito. Okay? So, malaki ang possibility ganito guys na isa siyang shorted. Okay? Okay, let's go guys. Samahan nyo ako. Test natin. Bakit hindi nagpa-power on pag nakasalpak tong GPU na to? Let's go! Okay guys, samahan nyo ako. Try natin i-check using yung ating multimeter. First, basic muna tayo. Gaya ng ginagawa natin dati. So, matagal-tagal na ako hindi nag-post guys. Ang date natin ngayon is October 11, Saturday ngayon guys. Okay? So, kakarating lang natin from work. So, check natin. So, hindi siya. Tignan natin yung ating PCIe, guys. Ito yung 12 volts natin, guys, ha. Okay, then, tignan natin yung 3.3 natin. Okay, so, yung ating 12 volt na PCIe at 3.3 is nasa kilo ohms yung reading. It does mean, okay yung ating line doon. Tingnan natin yung ating 8-pin. Ito guys, yung ating 8-pin na external power na 12 volts. So, wala siyang resistance dito. Shorted yata guys. Shorted nga. So, shorted tayo. Meron tayong 1.5 ohms lang dito sa ating resistance. So, meaning, short tayo rito sa power phase management. So, let's go guys. Samahan nyo ako. Try natin i-open to. Okay? Okay. So, meron tayo ditong warranty sticker. So, hindi ba siya na void, oh? Pero, siyempre, obvious naman to. Matagal na sa customer. Hindi man ito ipapagawa sa atin kung under warranty pa to. Okay. So, medyo matigas na yung kanyang thermal paste, guys. Tuyo na rin yung kanyang thermal pad. So, tuyo na rin yung kanyang thermal paste. So, malaki yung chance na ito ay nag-overheat. Kailangan na rin natin palitan yung kanyang thermal pad. Okay. Check tayo. Dito banda yung shorted natin, di ba? So, dito yung coil niya. Dito tayo mag-check. Okay, so meron tayo dito guys na 003.0 na ohms lang yung reading. So, it should be dapat nasa kilo ohms to. Okay. Anyway, check na rin natin lahat. Okay, meron tayo ditong, hindi ako sure kung 12 volts to. So, at least nasa 28 to 27 o 19, 17 kilo ohms at least nandun. Ito ay isang power phase natin. 7.6, so power phase yan. Ito yung ating 5 volts. 1
1.2 kilo ohms. Good. Hindi ako sure kung ano to. 1.8 kilo ohms. So, possible ito ay 1.8. Then, of course, ito yung ating memory. Tingnan natin. Ang memory natin, napakataas na reading. Yun. Yun. At least, nasa 20 to 60 kilo ohms. Good. Pasok siya. So, isa siyang napakataas na reading nito. Yan, ito isa 47.9 ohms. Okay. Itong isa, so memory din to, pero ang taas na reading niya 100.8.7. Anyway, at least hindi siya shorted. So, asan yung ating 0.7? Meron pa tayo rito. So, malaki yung chance na ito ay 0.7. So, nasa ano rin siya, oh. Taas din na reading niya, oh. Ayun, 51.2 ohms. So, maaaring ito ay isang BDDCI. Okay, so try natin guys physical checking, okay? Try natin mag physical checking. Dito tayo magpo-focus sa ating mga MOSFET. Yan, so adjust lang natin. Ito yung MOSFET natin guys. Ito yung power phase management. Okay, isa-isayin lang natin kung meron bang obvious dito na makikita natin, mapadali yung ating pag-refer. So, okay. Dito parang may nag-moist. Okay. So far, wala naman tayong nakitang obvious dito na nagkaroon ng burn mark. Okay. Siyempre, ang problema natin kanina guys, nakita natin, meron tayong shorted dito sa ating dito yung 8 pin natin eh. Siyempre, shorted din tong coil. 12 volts dito, dadaan sa dalawang ano ba to? Capacitor. Pipilterize niya. Then, magpo-provide na siya dito sa power management ng mga butas-butas niyan. Power management yan. May mga pupuntahan yan. So, magpo-provide siya dyan ng 12 volts. Papunta naman dito, magsusupply siya sa ating MOSFET. Yan yung mga MOSFET na yan. Magpo-provide siya dyan. Kurong ko lang. Yan. Medyo magulo na. So, yan. Parang may nakita ko something dito, guys. Parang, tignan nyo. Focus ko lang, ha. Yan. Sinong ko lang po ng konti. Nakikita nyo, guys. Itong pin na to, ay dito nagpo-provide yung 12 volts natin ang galing sa 8 pin. Okay? Yan. So, makikita nyo, yan, okay, malinis. Hindi ako sure kung ito yung pin number 8, 9, 10, or 9, 10, 11. Basta 12 volts yan, guys, 12 volts. Ito, okay? Ito, may something dito. Nakita niyo po ba? Parang meron dito, ayun, meron dito, diba? May nakita tayo dito parang lead ball. Yung lead ball na yan, posibleng galing yan dito sa loob. Sobrang init nito. Yung coil, yung lead dun sa loob ay lumabas na. So, ito yun. Diba? Dito naman, wala naman, no? Dito wala. Siya wala. So, malaki yung chance nito ay shorted. Ano bang ano to? Ito. Isa siyang U506. Tandaan natin yan. So, okay? So, focus pa natin. Siguro nakita na natin yung problema natin. Okay? Ito. Nakita niya na. Diba? Tanggalin na natin to kasi baka mag-cause to ng shorted.
So, yan. So, tignan nga natin. Diba, may something, yan o, merong, nakita nyo may parang lead ball. Nakita nyo? Yan o, may lead ball. Diba? Na lumabas. So, dyan galing yun. Pati silang dalawa. Yan o, may lead ball o. Nakita nyo? Yan o. Okay. Try natin tanggalin yung MOSFET itong U506. Okay, pang ilan siya? 1 U506. Okay, 1, 2, 3. Pangatlo sa taas. Pangatlo sa taas to. Tanggalin natin. Okay. Okay guys, try natin i-check kung wala na tayong shorted. So naka-resistance tayo. So remember, ito ay 1.5 ohms ba yung last na check natin. Ngayon ay ayun, nasa 4.6, 5 point something going up kilo ohms. Okay, nasa kilo ohms na tayo guys. 50, 49, 48 kilo ohms. Okay, good. So, ito talaga yung problema natin. So, tinanggalin natin siya, di ba? So, pangatlo sa taas. So, yun nga yung shorted, di ba? So, try natin palitan, then try natin i-test, okay? Okay, guys, try natin i-test. Okay. Lagyan natin ito para hindi uminit. So, power on. Tingnan natin kung mag-display na siya. Mag-display na ba? Ayun, guys. Nag-display na siya. Ayun. So, okay. So, try natin guys, assemble and then check muna natin kung kinakailangan natin palitan yung kanyang thermal pad. Of course, papalitan na rin natin yung thermal paste. Linisan natin siya, okay? Okay guys, yan. Nag-display na. So, ito yung ating AMD Radeon RX 6600. So, isa siyang 8GB, 102 8-bit. So, okay. Then, dito, ito na. Detected naman siya. Then, properties. This device is working properly. Okay. So, ito yung ating GPU guys. Try natin mag-Valley benchmark. Okay. Hello guys, welcome to Fix Up. So, here we are guys after 20 minutes of test using a Valley benchmarking natin. So, ito yung result natin guys kanina. So, yung GPU model natin, ito po, nandito, RX 6600 AMD. Ang mode up natin ay 1080p, Extreme HD guys. So, isa more than 20 minutes. So, for me, pumasa na ng test natin yan guys. Okay, pass na yan, okay? Using a Valley benchmarking, okay? Ito po yung ating GPU guys na Power Color AMD. Okay. That's it guys. That's it. Thank you very much for watching. God bless po. Bye-bye. See you sa next video natin guys. Thank you.